Magtataka ka kung bakit parang nasa liban eh. Yan. Hindi pangkaraniwan itong nangyaring ito eh. Ito na siguro ang pinakamalala, siguro lantaran Opo. at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Talagang Emotionless pinlano. Oho. Isip-isipin mo yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo. Ah. Pagkaraniwan yung magnanakaw eh. Dahil sa, alam mo, may pangkaraniwang, may damdamin dyan eh. May guilt feeling din yan, At nahihiya. totoo naman, tao pa rin yan. Kaya nga kung minsan magnanakaw yan sa hindi mo alam eh, gabi. Saka nakatayo pa mukha. Nakatakip po, dahil nahihiya eh. Ito kabila pa. Kabila pa nung mga magnanakaw na kilala natin. Walang Grabe. takip ang mukha. Nagpapapicture pa yata eh. Oo. Kung tawagin eh, honorable. Ito na yung nakikita kong Honorable pa. Ay, grabe talaga mga kadanatex. pinakalundo. Banat ni Representative Toby Tiangco at Senator Marcoleta, viral mga kadanatex, napakatindi. Ito talaga eh, no? But before that mga kadanatex, mga kadanatex, baka pwede naman kayo makasubscribe. Maabot natin yung 100,000 subscribers before this year ends. Thank you so much. Let's go na. Ayaw pa nilang mapabalik si Zaldico mga kadanatex for some reason. Hindi naman na nagkasakit ngayon, okay naman daw. Pero bakit kaya? Sinong pinoprotektahan at bakit hanggang ngayon wala silang nagawa mga kadanatex? Wala talaga no? Si Teves ang dali. Si Guo ang dali na pabalik sa Pilipinas. Si Tatay Digong ang dali na kidnap, di ba? Pero ito, wala. Magaling si Junior. In charge in government, especially the DFA, hears this loud and clear. Okay? Ang sentimiento ng taong bayan, hindi nila tatanggapin na hindi mapabalik si Zaldico dito. Dapat naiintindihan yan ng mga may kapangyarihan na pabalikin siya. Kasi pag dumating sa punto, wag naman sana nasabihin na kailangan na siyang pabalikin at hindi siya mapabalik. Huwag natin subukan yung pasensya ng tao. Sa tingin ko doon na talagang magagalit ang taong bayan at baka doon na sila magduda sa sinseridad ng investigasyon. Kaya nga, sinasabi ko, doon sa DFA, may kapangyarihan naman silang kanselahin yung passport eh. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang mga nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Zaldico kung bakit hindi pwedeng kanselahin yung passport. Wow. Di ba dapat kanselahin nyo, tapos pabayaan yung abogado niyang questionin sa korte yung pagkansela. Di ba? Bakit parang tila baga, sila pa nag-aabogado? Nako. May legal na proseso naman eh. Ang galing talaga mga kadonatics, no? Basta money talks. Nako. Walang matino. Sobra. Oh, function nila yun eh. Di ba, okay, doon sa Passport Act, di ba? Doon sa Passport Act, RA 11983 yata yun. Tingnan nyo nga, baka mali ako eh. 11983? 983. Passport Act ba yan? Oh, tama. Passport Act. Okay. Section 4 o Section 5. Nahandyan yung grounds. Tingnan natin kung matalos pa yung memory natin. At least doon sa R8, tama tayo. O yan. Okay, ganito ha. Oh, medyo matalas pa pala memory ko. RA 11983, Section 4. RA Isa sa mga grounds dyan 11983, Section 4. is national security. Tama? Eh yung galit na galit yung tao. Siguro naman mag-agree tayo na galit ang tao. May mga mass movements. Itong mass movements na to, pwedeng samantalahin ng masamang elemento para ma-destabilize yung gobyerno. Hindi pa ba national security issue yan? Hindi pa ba yan pasok doon? So sa DFA, hindi pa ba pasok yan? So bakit hindi nyo kanselahin? Tapos bahala na yung abogado niya mag-question yung pag-cancel ng passport. Hindi ko nga alam eh, kaya nga dapat sagutin ng DFA eh. O ngayon, Money hindi na talks. cancel yan at hindi na pauwi at nakakuha ng passport sa Asylum. ibang bansa na walang extradition. Willing ba sila managot? Hindi, alam nyo, ako naintindihan ko naman eh. Naintindihan ko naman yung sentimiento ng tao na gusto nila maging live yung hearing, no? So yun, 100% naintindihan ko yun, no? But syempre, hindi naman ako pwedeng manghimasok doon sa desisyon ng ICI na yun.
Pero kung tatanungin niyo ako whether naintindihan ko yung sentimento na yon, naintindihan ko. Tama lang talaga na i-live. Hindi, sabi ko nga, naintindihan ko yung sentimento na yon ng tao na gusto nilang live stream. Kaya lang bilang respeto, ipinapaubaya natin sa ICI na sila ang magdesisyon doon sa bagay na yun. No? Pero 100% naintindihan ko yung sentimento ng taong bayan. Yung mga hearing natin sa panahon kay Tatay Digong, kay Inday Sara Duterte, sa Quadcom, mga kadonatics na tinitira halos ng mga Duterte, naka-live yun lahat. Di ba? But ito, dahil kaalyado nila yung inimbestigahan mga kadonatics, naka-private. Anong meron? Okay, punta na naman tayo kay Dr. Marcoleta, mga kadonatics, ay talagang binanatan niya. Parang sinaniban itong mga corrupt na to na officialis. Paano mo naman kasi mga kadonatics? Bilyon ang kinulimbat mo sa bayan tapos wala ka man lang nararamdaman na pagkaawa, emotion. Ay talagang mga kadonatics sinaniban ng satanas. Di ba? Ito yung sabi ni Atty. Marcoleta. Magtataka ka kung bakit parang nasaniban eh. Yan. Hindi pangkaraniwan itong nangyaring ito eh. Ito na siguro ang pinakamalala, siguro lantaran Opo. at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Paano mo Grabe, iisipin na kaya nilang gawin yun nang hindi man lang sila nagkaroon ng konting remorse sa sarili nila? May Tama. Yung pag-aalinlangan, yung pag-aatubili, hindi eh. Systematic. Talagang Emotionless pinlano. talaga. Isip-isipin mo yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo. Pagkaraniwan yung magnanakaw eh. Dahil sa, alam mo, may kapangkaraniwang, may damdamin dyan eh. May guilt feeling din yan, At nahihiya. totoo naman, tao pa rin yan. Kaya nga kung minsan magnanakaw yan sa hindi mo alam eh, gabi. Saka nakatayo pa mukha. Nakatakip po, dahil nahihiya eh. Ito kabila pa. Kabila pa nung mga magnanakaw na kilala natin. Walang Grabe. takip ang mukha. Nagpapapicture pa yata eh. Oo. Kung tawagin eh, honorable. Ito na yung nakikita kong Honorable pa? Ay, grabe talaga mga kadonatics. pinakalundo. Pinakamalala, pinaka-worst. Dishonorable ata. Sapagkat alam mo, ano na ito eh, yung... Ewan ko, Nelson, sa avatar mo, kung meron kang makukuha isang salita na po pwedeng aakma, madi-describe mo, yung Walang hiyaan sinhi nila. ng kanilang ano ang tawag doon, yung wala nang kasapatan eh. Basta demonic Hindi na acts milyon ito, mga hindi na kadonatics. bilyon eh, trilyon ang Trilyon na po. pinag-uusapan Ah, dito. grabe. Totoo kayo. At sana man lang, Demonic. yung perang pinag-uusapan natin ay hindi makadidisgrasya sa bansa natin. Ay, nako. Lalong-lalo na sa marami nating kababayan na kung makikita mo ang kalagayan sa buhay. Wala nga pampagamot eh. Totoo po. Pagkain, talagang makikita mo, hindi makapag-aral. Makikita mo yung pinuntahan ko sa Agusan. Ni tsinelas, wala yung mga bata eh. Totoo. Kaya mabuti na lang yung kasama ko. Mabuti na lang naisip niya. Sabi ko, bakit naman ka ako yung mga tsinelas, hindi pare-pareho ka ako yung kulay. Hayaan mo na ko. Sabi niya, importante lang, meron silang... Meron sa sabi sa paa. Oo. Isip mo eh, kaliwa, berde. Yung kanan, blue eh. Butas pa yan. Oo. Pero kahit pa paano, nabigyan lahat ng tsinelas. Mga bata. Tsinelas pa lang, at least nakapagpasaya po sa kanila. Oo, Sen. pero kung titingnan mo, bakit nagkaganon yun eh? Walang-wala talaga eh. Pagkatapos itong mga taong ito, napakalakas ng, ewan ko, yung influensya sa sarili. Hindi ko malaman kung saan nila kinuha yung lakas ng loob para gawin nila yon sa ating bansa. May ginamit kayong termino dyan, Sen, halang ang kaluluwa. Hindi naman akin yun eh. Ay, di ba halang ang bituka? Iba kasi halang ang bituka sa halang ang kaluluwa eh. Hindi kasi ako nung ako'y grade 5 pa lang, mahilig na ako sa sine, Jen eh. Opo. Alam mo naman pagka yung mga kontrabida nag-away. Opo. Ha? Yung Fernando Po Jr., ano yung... Oo, pagkatapos eh, yung, alam mo yung Mary Walter, di ba? Yan. Kilala mo yun eh. Ay, opo. Ikaw naman eh. Opisyal ng Red Cross po yan Hindi ba si Mary Walter. Mary Walter, hindi ko malaman kung sinong kasama niya, si Ruben Rustia yata yun. di ba? O kapag ka pinagsasabihan yung mga magnanakaw ng dialogue. kalabaw noon eh. Kalabaw pa lang ang ninanakaw noon eh. Pagkatapos eh, meron pang mamamatay doon sa eksena na yun.
magsasalita yung Mary Walton. Oo. Mga halangang kaluluwa. Yan, Sabi niya. Doon ko mga halangang kaluluwa. So na-internalize ko yung, may di-describe niya pagka yung mga bagay na talaga nakapanlulo mo, Opo. na kapag bibigay ng masidhing kalungkutan, nasasabi mo yung mga kataga na yun. Halang ang kaluluwa. Kasi, Di ba? kasi pagkahalang ang kaluluwa, hindi mo na iniisip kung ano yung mabuti. Wala ka nang iniisip, hindi mo na naiisip kung ano magiging kahihinatnan, Tama. anong epekto, anong impact nito sa lipunan, sa bansa mo na ginagalawan. Lalong-lalo na yung mga mamamayan. Wala, hindi mo na iniisip yun. Ang Mabuti-buti pa iniisip mo na lang, yung pansarili mo. Hindi ko nga malaman, gaano bang pera ang kailangan nila? Oo nga, no. Hindi ba? Oho. Well, biblically talagang ano yan walang kabusugan, walang kasapatan. Kaya yung sinasabi ni Nelson kanina na habang kayong dalawa ay minimake-upan, ano kayang mabuti nating gawin? Yan nga Paano po, mabuti nating i-propose sa kanila sa gitna ng pinag-uusapan natin na ito? Kasi ang sabi nyo, Sen, budget ang pinagmulan eh. Oho. Totoo namang sa budget nagsimula eh. O, anong magandang gawin? Kasi ngayon, ginagawa nyo yung budget. Oo. Noong nakaraan, ginawa yung budget, 2025, for this year, meron pa di ba? Totoo. Ang pinakamalala kasi, itong budget para sa taong ito. Yan, tama. Nung ginagawa Yung ito, 2025. 2024 kasi, di ba? Yes, opo. Oh. Ginagawa ang budget kasi bago matapos ang taon para sa susunod na taon. Yes. Opo. Halimbawa, itong taong ito, ginawa namin ang budget, nagsimula September 2024. Yes. Pangkaraniwan, Agosto pa nga kung minsan eh. Opo. Dahil ang NEP, ibibigay sa inyo mga July, August. Karamihan, pagkatapos ng SONA, Sen. So, di ba? September pa lang, agaran mo ng babanatan yan. Opo. So, Deliberasyon. kinakailangan matapos ang House of Representatives, mga Oktubre man lang, o kuya, katapusan ng September, Opo. sapagkat yan ay dadalhin sa Senado para doon naman ihimayin. At kung merong hindi pagkakaunawaan sa dalawang version na yan, pag-iisahin, ito nga yung tinatawag na bicameral conference. Yan, opo. Ayan, nakita mo naman ang nangyari sa 2025. Ito lamang ang budget na umabot sa Korte Suprema sa aking pagkakaalam. Kinwestiyon pa po yung sa Korte Suprema. Wala namang pumunta sa Korte Suprema para questionin ang budget na ito eh. Oho. At ang, Sapagkat ito lamang ang budget oo. na pagkatapos ng bicameral conference, katakot-takot na blanco ang nandun. Ngayon, wala pa akong nakitang ganun eh. At hanggang ngayon, Sen, hindi pa nare-resolve po yan, ha? Grabe, no? Wala pang resolusyon ng Supreme Court yan. O paano mariresolve ba? Hindi naman gumagalaw ang Korte Suprema, hindi siguro malaman. Ngayon lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon na natapos ang bicameral conference, tinadtad ng blanco. Oho. Ngayon, lahat nagtatanong, sino ang pinakamagaling na naglagay ng mga Sagot doon sa blanco sagot na doon yun. sa mga oo. blanco? Oho. Kasi pati Yun, yung mga blanco. pumirma, Sen, sinasabing, Meron na. meron ba't kami nagaganyan? Kasi kung tayo ay nasa eskwela, Opo. lalong-lalo na nung tayo nasa primary school. Nako. Hindi ba, Nelson? Oho. Si Nelson, ang pinaka gusto niya yung filling the blanks eh. Ay, oo. Kasi ano. Kasi kapag ka matalino Matching ang tao, type. gusto niya filling the blanks. Si Jen naman, kasi hindi masyadong matalino. Multiple choice. Gusto niya multiple choice. May pamupa. Baka sakalit may tumama. Di ba? Tama. Sabi ni Jen, may low of average. May tsamba ito. May tsamba ko rito. Lahat A. Kaya lang si Nelson, sigurado Medyo niya. nag-aral. Mas gusto ko kanya yung filling the blanks. Yan. oho. Di ba? Tama po, tama. Sapagkat kapag wala ka talagang ni-review, Nako, wala ka masisiro ka talaga doon. Hindi mo may invento yun eh. Totoo po. Di ba? Oho. Isip-isipin mo naman. 28 blanco ang nakita ko Ayun. Grabe, no? na ikinalat sa siguro mga 12 pahina. Sino yung pinakamagaling na tao na naglagay ng... Paano niya nailagay yun? Hanggang ngayon, Grabe. Sen, wala pang lumulutang kung sino sumagot doon, ha? Walang gustong magsabi. Opo. Sabing ganun ng ibang haka-haka. Baka naman kayo dyan sa... dyan naman ipiprint eh. Kayo magpapaprint yan eh. Opo. Hindi kanya, baka sa DBM. Oho. Hindi, baka sa Malacanang. Oho. Sino nga, di ba? Ayan. Kailangan kasi matukoy mo kung sino. Isip-isipin mo naman, ha? Sana sabi ko na sa inyo,
Karaniwan, magsisimula ang debate September, Oktubre, Nobyembre, Opo, o opo. di 3 buwan. Hanggang sa umabot yan sa BICAM nga. Opo. Kumisan nga, halos matapos na yung Disyembre. Oo, nag-aalala na nga Di ba? marami. Kasi Opo, kapag oo. hindi mo natapos ng Disyembre, Reenacted. marire-enact yun. Okay. Palagay mo na lang 3 buwan. Opo. 3 buwan at kalahati kayong nagdidebate. Pagkatapos isang tao lang, ang gagawa ng... Doon lang pala ayusin, ano ba? Babaliwala pa lahat ng debate ninyo. Uy, bakit tayo nagdebate? Nagpagod pa tayo na kung minsan nga inuumaga pa tayo ng kakadebate riyan. Pagkatapos isang tao lang mangingiti-ngiti. Mga bugok talaga. Sa gitna ng pusikit na karimlan, may daladalang ballpen. Mga bugok talaga mga kadonatics. Ito talaga yung napansin ko sa mga Filipino. In general, nagmamagaling tayo mga kadonatics. Pero deep inside, ang talagang totoo ay talagang inosente talaga tayo. Mangmang. Ay nako, look at this mga kadonatics. Ha? May debate-debate pa pala sila na 3 months talaga. Tapos at the end of the day, yung small committee lang pala ang mag-decide sa lahat ng budget. What the heck? Ay nako. Ay, kawawang Pilipinas. Pinagsasagutan yung mga plano. Yung ballpen na yun ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ballpen. Isip-isipin mo. Dapat Siya sana yung ang, siya ballpen ang na yun. susulat. Alam mo yung budget natin, katumbas ng isang cheque lang. Opo, opo. Oo, sabi nila, ayan ang budget. Diyan nakasulat lahat ang bibilhin nating produkto at serbisyo na yan ang pagdadamutan ng bawat isang Pilipino sa susunod na taon. Yan, sa loob ng isang Isang taon po cheque yan. lang yan. Grabe, no? Oo, paano ngayon? May blanco ngayon yan. Sino yung makapangyarihan na yun na nagsulat ng mga blanco na yun? Hindi naman natin na... Blanco yun eh. Oo nga po, no? Oo. Hanggang ngayon nga walang umaamin. Sinong O sumagot? hanggang ngayon, pinag-iisipan ng Korte Suprema, paano natin bibigyan ng kasagutan ito? Yeah. Sapagkat ang iniisip sen kasagutan, para ito'y wag nang maulit, papaano ito susolusyonan. 300 mahigit na mababata sa Kamara, 24 na senador. Meron bang nakapag-isip sa inyo? Halimbawa, sa inyo pong mga mababatas, kung paano nga kaya mahihinto o masosolusyonan itong problema ho ng pambansang budget natin? Hindi kasi nagkaroon ako ng idea. Kaya nga nagkakaroon ng ganong mga eskema eh. Kaya nagkakaroon ng ganong mga adventurism. O nakapag-iisip sila ng kung ano-anong kaparaanan. Para nga makagawa sila ng bagay-bagay na kanilang pagsasaluhan. Pagkakakitaan. Pagkakakitaan. Yan, opo. Nakita ko na nung ako'y nung nandun ako sa Blue Ribbon Committee. Ano ba ako yung bakit meron na tayong NEP? Yung NEP, ito yung National Expenditure Program na ang nagpupundar nito sa umpisa, yung tinatawag na Development Budget Coordinating Council. Ito yung DBCC. Ito yung DBCC. Sila pala bumubuo ng NEP? Kasama sila doon. Okay. Pagkatapos, kasi pasisimulan nila, sila yung magsisimula ng mga general principles kasi. So, ang DBCC, sila yung magsasabi ng ating mga economic variables. Okay. Yung mga economic assumptions natin, kinakailangan ito yung ating magiging parametro. So, sasabihin niya, kailangan ang inflation natin, ang rate of inflation ay, kunyari, hindi tataas sa 4%. O yung ating debt to GDP ratio, ganito. Okay. Yung ating ekonomiya, kinakailangan lumago tayo between 5.5 to 6%. Okay. Ito yung mga economic variables. So mula doon sa mga variables na yon, magsasubmit ngayon ng kani-kanyang budget ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Meron silang pamamaraan dyan, naka-online naman sila eh. Halimbawa, si Nelson, Department of Agriculture. Yan. Ikaw naman, DENR. Yan. Merong lahat na, DND, lahat na ng ahensya. Magsasubmit ngayon. Ang DBM ngayon, como siya yung naatasan, na siya yung Department of Budget, magbabudget ng lahat ng pondo na yun. Bali siyang magtatala lahat. Yan, depende sa pangailangan. Ang pinakamalaking patalaan na yan, manggagaling sa Department of Public Works and Highways.
DPWH pala. Inamin niya na wala siyang masyadong control doon sapagkat specialized agency daw ito. Kaya minsan, pinagtatalunan, paano specialized yan? Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba ng itinala niyan? Wala ka bang karapatan para tingnan yan? Sabi po ng DBM, sir. DBM po. Ikaw ang budget eh. Ikaw ang nakakalaman. Di ba pinagmulan natin yung mga economic variables, Opo. yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya natin inilatag ito. Tama, yun ang pinakapundasyon eh. Di ba? Oo, lahat nakaano eh. Oho. Mula doon, inamin nila na, okay, meron na ngayong hanggang sa, ito yung tinatawag, yung stage na to, ito yung tinatawag na budget preparation. Okay. Oho. Okay, budget preparation yan. So lahat ng nakatala doon, ang assumption natin, ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa Oho. at ng kanyang mamamayan. So nakatatag na yun, ano? Ibig sabihin, ang pinagmulan nun ay yung pangkalahatan at individual na tuntunin o na inisip ng bawat ahensya na binuo ng DBM. Opo. Ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. Oho. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin ang ikabubuti ng ganyan. Inamin ngayon nila na mula doon sa naitatag na nila Opo. na Nabuo na nila. Yun na yung pinaka-NEP. nabuo na yung conservative estimate. Opo. Ito yung pangunahing pangangailangan natin. Yan po ba ipapasa sa Kongreso? Yan po ba yan? Yung kabuuan na yon? Ito nga yun eh. Okay. Opo. Ito nga yung National Expenditure So, Program. yun Kung po tawagin yung- nila NEP. Opo, yan po yung ilang libro na sinasubmit sa Kongreso. Oo, yan ngayon. Di ngayon, ito ngayon ang hihimayin. Ngayon, habang inihimay yan, meron silang tinatawag na ibinibigay. Inamin ngayon ng DPWH, may allocable. So, dadagdagan yung NEP, merong lalagyan ng allocable. Bakit ka ako nilalagyan ng allocable? Magtapat na kayo. May allotment pala, no? Oo. Kumbaga, ang allocable is an allowance given to the members of the House of Representatives. Kasi doon magsisimula eh. Nakita mo naman sa saligang batas natin, the power of the purse Tama po. in the House of Representatives. Kasi appropriations ito Yes eh. po, yes. Oho. So pagka appropriations, fiscal o private ano nagsisimula, House of Sa House of Representatives. Representatives. O ba't ka ako nagkaroon naman kayo ng ganong patakaran? Kasi po para hindi na po mamolestya yung aming mga inilatag. Para hindi na po kayo manggulo. Hindi na pakialaman. O, halimbawa, Magbigay na lang kayo ng si Congressman Nelson Opo. Lubao. Oho. Teka muna, bakit nilagay mo yung ganyan yan? Paano yung distrito ko? Yan. O ngayon, para hindi na po kayo manggulo, sir, wag na po kayo manggulo. Total, meron naman po kayo. May O, ito yung allocable. Allocable. Sa isa pala sa kasita, pang-areglo pala yon. Allocable. Pagkatapos ng allocable, 300 mahigit yun eh. Opo, sa lower house. Ang bawat isang, sabi ko nga sa inyo, pagka regular congressman ka, 1 billion ang 1 average. billion. Naku, laki. So meron ka, Grabe. may nakalaan sa yung 1 billion na maglilista ka ng project na gusto mo. Oho. Wow. Mo ng Kasi ganyan, bawal na yung pork barrel, kaya ngayon, yung ginawa nila, Oho. pwede ka ngayong maglista. Yes, dinilista mo na. So, ang tawag nila, insertion, lista, amendment, blah, 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 whatever. Yes. Same lang pala. Maliban doon sa allocable, meron kang leadership, sabi niya. Ano man naman yun? Ano yung kayong leadership? House leadership. Yan po yung mga leader. Andyan po yung speaker. Andyan po yung deputy speaker. Andyan po yung majority leader. Andyan po yung deputy majority leader. Andyan po yung minority leader. Yan. Andyan po yung mga chairman at vice chairman ng Ng mga appropriations committee. committee. Yan. O magkano naman yan? Ito po. O bukod dyan, ay maglalagay po ng unprogram. Bakit? Man, Ay, ba, iba po yung program. kanino naman yan? Ay, yan yung mga hindi pa nakikitang maaring panggalingan ng ating mga pangangailangan. May kondisyon naman yan, Yan naman Grabe ay hindi pala. magagasta yan habang wala tayong perang naiutang o kaya ise-certify ng treasury. So meron pong ano yan, meron pong ano yan, may limitasyon po yan. O pagkatapos niyan, pagkatapos po niyan, dinagkaroon na po ng pagsusulit po dito sa House. Opo. Nabasa na po ng pangatlo. Opo. Ibig sabihin, third reading, tapos na po kayo. Final reading, Ang tama. tawag niyan, it's GAB. Ah. So House of Representatives
General Appropriations Bill. Tama. House na siya. Oh. O hindi itataas ngayon sa Senado. Yan Tama. pala Isang yung araw Let's pa na siya, Go. napasa na, mukhang Napasa na. pasado na po Nandun na sa ano Kamara. namin ngayon. Binigyan na kami nasa online. Opo. Nakikita na namin na ngayon. Ito pala yung ginawa ninyo, ha? Oo. Oh. Magkakaroon ganun ngayon na tinatawag na bicameral. Hindi, pagdating sa conference. Senado muna, Sen, wala pang BICAM. So, Hindi, ang sinasabi ko sa iyo, kung natapos na yung pagre-rebisa, Opo, oo. o di nagre-rebisa ngayon, teka muna, Opo. hindi tayo magkaintindihan eh. Oho. Ba't mo inalis dito? Ba't nyo nilagay dito? Ay, ang sa amin ganito, gusto namin ganito, ganyan. So hindi naman nawawala yung total eh. Opo. Ang pinag-uusapan lang, ginajagel-jagel lang. Yung pagkasansan na lang. Nasa priority ng, hindi kami dito, hindi, ang tingin namin dito. So hindi ngayon nagkakaintindihan. Ang Senado, ba, Sen, may allocable din? Alam ba? Kasi, siyempre, Yun, mamaya na natin na yan. sige. Ikaw naman masyado ka mga dalintado. Dito muna tayo sige. Oo. Interesado dito, ako dun eh. dito. Sa House. O magkakaroon ngayon, hindi nagkakaroon ng, hindi sila kaintindihan. nag-agree. Oo. So merong conflicting version. Tama. Kami oo. ganito eh. Ay, hindi kanya po pwede yan. 24 lang kayo eh. 300 kami. Sa isang halimbawa, At saka kayo wala naman kayong distrito. Ba't ba nakikialam kayo? Ito'y distrito kami. National, Ikaw oh. anong distrito mo? national lang niya kami. Bakit? Magkano ilang bang boto mo? Ha? Yun lang. Anong distrito ka ba? Batanes. O 8,000 lang ang botante mo. Palagi mo ng binoto ka lang. Ako, milyon-milyon eh. Ako, Oo. ilan bang boto mo? Oo. 15,845,000. Oo. O, teka, hindi tayo nagkakaintindihan. BICAM. Ayun. Ayan, okay. Isang halimbawa niyo dyan, Sen, halimbawa yung pondo ng DMW, di ba? Oo. Nasabi niya, pondo niya, ito, hindi, ang gusto namin, taasan. So, hindi mayroon hindi halimbawa, sinabi pagkakasundo. ko, yung action fund ninyo, bakit 2.1? Billion lang, oo. Alam mo, yes, sa 2.1 na yan hindi ka makakarami na nga. Kasi ang kailangan mo kako ay mga in-house lawyers. Yan, opo. Lawyers sila na mauutusan mo. Hindi ka ako, ayoko yung parang, anong tawag doon? Kukuha ka lang ng Retainer lang, oo. Pag retainer yun, meron kang quota lang dyan eh. Karaniwan, 100 clients lang yan. Okay. Pag sumobra dyan, another service fee yan. Oo. Diyan nakasalalay ka ako ang buhay ng mga OFW natin. Oo. Nandyan ang 90% na problema. Sa mo sa gusto, magkakaroon ng problema yan. Napakaraming factors ang aalalahanin mo dyan. Pagkaraniwan na, pagka nagkaroon ng problema, inuuwi natin. Wala namang kasalanan, pero tayo inuuwi. Kaya tayo pinagtatawanan ng mga employers. May uwi na lang. Kailangan ilaban natin. Paano natin magagawang ilaban? Wala naman tayong lawyer. Kailangan makakuha ka man lang kako ng ganito karaming lawyers. Opo. Kailangan mo doblehin yan. Kung na-approve na ng Kamara, kaya gusto nyo, dagdagan. O, alin pa pwede namin dagdagan yun eh. Ayun. So, merong hindi pagkakasundo nga ang Kamara doon sa pondo na yun. Ngayon, magkakaroon ng BICAM ngayon. Yun. Kaya nga nag-uusap ngayon yung appropriations at saka yung finance namin. Hindi ko alam kung gaano ka-transparent. Ngayon, dahil ngayon lang ako naging senador, hindi ko naman alam kung kasama ako sa BICAM o hindi. Opo. Pero nasama na ako ng BICAM nung ako'y nandun sa baba. Ano nasa Kamara kayo? Ginawa lang kaming props. Pinakain kayo namin, pinakain ng marami. Hindi man namin alam kung ano yung pinag-uusapan eh. Basta kain na kami ng kain eh. kaya nung sinasama nila ako, ayoko na ako sumama dyan. Kayo na lang. Kasi hindi na nag-uusap-usap sila. O ngayon, ang pinakahuli, ito yung BICAM. Yan, opo, yan. Ngayon, ang Sige. resulta ng BICAM, ay yung resulta ngayon, nung diferensya ng NAP, ng NEP at saka nung GAA, at isama mo na yung sinabi ko. At kapag ka binawas mo yung nangyari rito, malalaman mo kung ilan yung nandito sa BICAM. Nung kunin ko yung figura na nanggagaling kay dating Secretary Manuel Bunuan, sabi niya, yung allocable 450B. Laki. O isipin mo nga laki yun, ha? Opo. Yung leadership, 100 Okay. B. Ang program, 150. Pagkatapos yung diferensya, 400B. So maihinuha mo na doon kung ano yung nanggaling sa Senado. BICAM. Oo, BICAM. Ngayon, pag tinotal mo yun, 1 trillion ang sobra.
Kanina nagsimula tayong mag-analyze. Tama, oo. Inassume na natin, ito na ang pangangailangan Gastos. ng produkto, ng serbisyo, ng halos lahat ng mamamayang Pilipino. Ito na ang makakasapat. Maaring nagtiis tayo ng konti, higpitan ng sinturon, o maluktot dahil yung kumot ay hindi masyadong mahaba. Opo. Pero ito na yung bale, kakayanin ng ating ekonomiya. Yan po yung NEP. Ito yung NEP. NEP. Gaya ngayon, 6.7 trillion. Di ba? 6.7. Grabe. Opo, 6.7 trillion ang hinihinging budget. Opo. Nung nag-BICAM na, nag-usap-usap na, ano nangyari? 6.7 din eh. Opo. Ang nagiging problema, Oho. may nawala doon sa mga merong naidagdag. Oo. Oho. Hindi naman nababago yung kahilingan nila Sen, di ba? Eh, Taon-taon, nandun nga, merong magsasakripisyo doon dahil nga yung allocable, kailangan palitawin yung alin niya, 400 pesos. Tanggalin natin, ganito yung, kasi ito yung gusto ng mga ganito. Kaya nga nag-juggle eh. Okay, okay. So, pagka naumpisa na yung pagpapalitan ng ganito, ito yung allocable. So, natupad yung allocable. Pero nagsakripisyo, yung dating inisip na para sa tao. So naapektuhan pala yung proposal na galing mismo Oo. doon sa... Mawawala talaga eh. Kung naniniwala tayo na 6.7, yun ang talagang pangangailangan natin. Talagang ideal. Opo. Eh bakit merong allocable? Ba't merong unprogram? Ba't merong leadership? Oho. Di ba? So, So, ang dapat ako, siguro kung akong tatanungin nyo ngayon, Opo. Para masolusyonan ito, Sen. sa Opo. panig ng mga senador halimbawa, ako, ngayon pa lang, isasuggest ko na sa kanila, total, pinag-uusapan natin ang insertion, yung amendment, Opo. yung palistahan, over and above, yung NEP. Opo. At merong nagkakaroon ng konting alingas-ngas dyan, merong pumalag dyan kasi may nagsabi na yan ay hindi mabuti, yan ay pinagmumulan ng ganyan. Lalo na yung salitang insertion, Opo. nagkaroon siya ng negative connotation. Isiningit kasi dating eh. Oo, parang isiningit, hindi Opo. naman kailangan isiningit. Pagkatapos, nababanggit palagi ang insertion, lalo na yung program na associate ngayon dun sa mga flood control projects. Kaya merong isang senador na sinabi niya, aba, bubusisiin ko yan. Lahat ng mga senador kanya sa 2025 budget, nagkaroon halos lahat ng insertion. So negative yun. Kasi yun nga, ang dating na kanya sinabi. Ngayon, siguro sa akin, dahil sa nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol dyan. Opo. Although sinabi noong Senate President, hindi naman yung insertion or amendment, yan naman ay parte ng budget process. Totoo po. Kung parte ng budget process, bakit merong nagsabi na bubusisiin niya? Oho. O bakit may nagsabi na kung bakit pinayagan yan? Oho. Ibig sabihin, kung pinipigilan niya na dapat na hindi nangyari yon, hindi tama. Masama. Oho. Di ba? Opo. Sen, may nagagalit na senador kapag ka sinabihang meron kang insertion eh. Hindi, kanya, amendment yan eh. Para bang may pagkakaiba. Si Rizal de Virus yun. kahit wag mo nang gamitin ng insertion. Amendments na lang. Hindi, wag mo rin gamitin Wag ng na lang amendment. amendments, oo. Gumamit ka ng iba. Aha. O sabihin mo, saging na... Sa dating nakalista yun eh. Yun. Binigyan ka ng kapamahalaan na maglagay ka ng sarili mo eh. Dati wala naman yun eh. Di ba, nung ginagawa yung NEP, kinonsulta ka ba? Oho. Hindi. Hindi ka naman tinanong eh. Bakit nung bago matapos ang GAA, bakit ikaw nakapaglista ka? Oho. O ibig sabihin yan, nakapanaig din yung kagustuhan mo eh. So masama ba kung halimbawa, ako bilang isa sasabihin ko, pasimulan po natin yung transparency. Okay. Halimbawa, sabihin ko sa mga kasama ko, at least sa Senate, Opo. Yung dalawa wala akong kapangyarihan sa House of Representatives. Oho. Oho. Sa Senate, sasabihin ko, mga kasama, huwag na tayong pumayag na magkaroon ng insertion or amendment. Ano man ang katawagan, simulan na natin ngayon sa 2026. Oho. Huwag na tayong gumamit o magpagamit, ano man ang gusto nyo sabihin dyan. Wala na pong insertion, wala nang amendment, at least sa panig ng mga senador. So ibig sabihin po nun, di wala na yung allotment, allocable, mga ganun. Sabihin, Kung ano man yung katawagan, kung may Opo. allocable, kung merong leadership, kung ano-ano, Ang program mo, halimbawa ba, no? wala na.
Aalisin na po doon sa NEP yun. Ganun Para lang maging transparent, para ngayon walang masabi, para walang nag-aaway-away, walang nagsisintimiento, walang pumapalag. Kasi ang pinag-aawayan ay tungkol sa insertion eh. Oho. Halimbawa, nung ako'y bata pa, karaniwan, pag bata ka, kayong magkakapatid, nag-aaway-aaway din kayo eh. Opo naman, hindi maiwasan yan. Lalong marami. Kamukha nun, Oho. meron kaming maliit na bola. Oo. Sabi ng tatay ko, palagi na lang yung akin na yung bola na yan, para wala na kayong pagawayan. Tinago niya. Opo. Wala na kaming pagawayan ngayon. Pagawayan. Oho. Ang sinasabi ko, para wala nang panag-aawayan at pinag-uusapan at wala nang intrigahan, Tama. wala nang Alisin na insertion. yun. Ibig sabihin, aalisin na po yung insertions na O yun. para sa akin, kasobrahan lang yun eh. Teka, parang Kung walang insertion, Oo. paano Wala nang mangyayari? Yung, kung ano yung NEP, yun na yun? O hindi ba pinag-uusapan natin kaya una itatag, yun nga yung ayan na yung pangangailangan natin, di ba? Yun ang inaaral lang lahat eh. Hindi naman natin binabawasan yung ano, di ba? Di ba 6.7 din? 6.7 trillion nga po. O ngayon, Ayusin na lang yun NEP. Ano ho? ayusin na lang. Wala nang budget Pinakamaganda nga ng mga siguro senador eh. pala para sa... Magbawas pa tayo nung bawasan pa natin. Oh, kasi Halimbawa, kung yung wala ka 6.7. Opo. Yung pala nakasaksak pala doon yung allocable at saka yung ano eh. Sabi niyo nga po, cholesterol yun eh. Hindi Oo, mo kailangan eh. kung halimbawa, pilipitin na natin yung katawan. Ngayon, Opo. lahat ng mantika niya, Pigayin na lalabas natin eh. lahat. Oo. Oo, halimbawa yung 6.7, Jen. Opo. Magalis tayo ng 1 trillion. 5.7. Oh. Wala namang nawala kasi taba lang ang inalis natin eh. Oo nga, no? Yung allotment lang kung sino. Ano ba Wala tawag naman, yung wala amendment? naman, wala naman tayong vitamin ang inalis ah. Oho. Ang inalis natin, kolesterol. Nako, teka. Pero ipapano kala niyo yan sa kasama niyo sa Senado? Papayag kayo sila dyan? Pinapanukala ko. Halimbawa- Mas maganda siguro. Bakit ka mo? Palagay mo ba, hindi kakatigan kung halimbawa lahat naman ang kagustuhan mailayo kami sa ganung klaseng mga usapin. Teka, mabigat yung panukala niyo, sir. Baka... Paano magiging mabigat? Hindi ba parang practical? Nag-aaway sila. Oho. Kapag may nasabi sila na, ikaw meron kang ano diyan, meron kang kayo may insertion kayo. Oo. Pumapalag. Ito may... Gagalit. Oh, ito may mga ngahulugan na wala na akong makikitang this project is initiative by Senador Juan de la Cruz. Wala na Yes. sigurong ganun dahil nga ganun. wala na kayong karapatan na maglista nga eh. Eh di pa paano sina mayor, sina governor, hindi nalalapit kay senador? Wala na rin lialapit sa atin. Ganun ba? Di ba basta tayo kasi, tayo naman Mabigat yung panukala niyo, sir. ano ba yung ating pinaka-mandato? Gumawa po ng batas Di talaga. ba gumawa Opo. ng batas? Oho. Meron ba tayong connection doon sa kung anong project ang paggagawa natin? Pero Trabaho ba natin yun? pero sa realidad, Jen, hindi ba natin may pipigit? Yun ang hinahanap ng tao, hindi naman yung nagawang batas po eh. Noong mga senador. Kailangan lang ipaliwanag natin sa tao. Nandyan na po. Tiningnan po namin yung NEP. Opo. Nandyan na po yung mga project eh. Oho. Ang inaalis lang naman po namin ay yung kapangyarihan namin na maglista pa po kami. Na baguhin yung nakalista pa dyan. Meron na po nakalagay eh. Oho. Paano ito ma-implement, Sen? Kailangan ba ng resolution o kailangan ninyong manumpa o papaano? Pumayag lang Resolution sila. O, talaga sige, wala nang insertion sa atin. So 24, wala na tayong hihinging anumang amendments and insertion. Oo, wala na. Nako, mahirap. Gentleman's agreement, parang ganon. Kung papayag sila. Mahirap talaga yan mga kadonatics kasi, you know, hindi naman lahat matitino dyan sa Senado at sa House of Representatives. Kaya hindi talaga yan sila papayag. Mga gahaman yan mga kadonatics eh. May mga, may nakalaan na yan. Yung pera nila na insertions mga kadonatics, may nakalaan na yan para sa mga anak-anakan nila, ng mga mayor, congressman, or governor. Kaya, nako, mahirap yan mga kadonatics. Talagang magdidebate yan sila at for sure, hindi mananalo tong resolution ni Marcoleta, Senator. Anyway mga kadonatics, for last and final, okay, ito yung sabi ni Guanzo, no? Okay, basahin mo muna natin mga kadonatics. Sabi niya dito, dapat i-abolish na lang yung ICI na yan. Di ba?
yung binuo ni Marcos para mag-imbestiga mga Kadonatics, mga inutil, wala daw silang makita na sa mukha nyo na kakagati na kayo, wala pa rin kayong makita. Kasi ang utos sa inyo ni BBM, si Saldico lang kasuhan nyo. Hindi nyo pwedeng kasuhan ang pinsan niya na si Martin Luther King. aka Kim Bunjing. Attorney Rowena Gonzon. Grabe nga. Real talk to mga Kadonatics. No? Ano sa tingin nyo? Totoo naman talaga mga Kadonatics, useless yan. 100% na investigation na yan. Ano sa tingin nyo mga Kadonatics? Agree ba kayo? Comment down below. Babasahin natin yan. Thank you so much and God bless you mga Kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye.